871 hanggang 900. Kuya Lance, mahal na mahal kita, hindi pa ako nabighani sa kahit na sinong lalaki, at mula nang makita-kita, sa tingin ko ay na-in-love na ako sa iyo sa unang tingin. Nakita ni Princess Rose si Lance ang pananahimik ni Lance at ibinaba ang kanyang ulo para muling magsalita ng nahihiya. Mapait na ngumiti si Lance at sinabing, "Ako, Lance, ano ang magagawa ko para magustuhan ako ng maraming babae?" Kuya Lance, it's impossible to rationalize the feelings. If you like it, you like it. If you don't like it, you just like it. No one can tell you. Anyway, I like you as soon as I see you. Hindi ko masabi kung bakit kita nagustuhan, baka genius ka, siguro gwapo ka, tama sa pakiramdam, gusto ko. Prinsesa, dapat muna akong magpasalamat sa iyong pagmamahal, sabi ni Lance. Kuya Lance, ikaw ba, tinatanggihan mo ba ako? Sumakit ang ilong ni Princess Rose, na para bang hindi niya matanggap ang kinahinatnan nito sa loob at malapit nang umiyak, kung paano niya gustong tumango si Lance bilang pagsang-ayon, kahit na. Kung ang ibig sabihin nito ay pagdadalamati pa ng kaunti. Prinsesa, kailangan ko nang putulin ito sa lalong madaling panahon habang hindi pa rin malalim ang nararamdaman natin. Kuya Lance, bakit? Umiiyak si Princess Rose. Prinsesa, nakikiusap din ako sa iyo na intindihin mo ako, hindi ko talaga alam kung ano ang kailangan kong hilingin sa napakaraming kasintahan na puntahan. Para saan? Yeah, girlfriends are not treasures. The more the merrier. What do I need so many of them for? Ngunit hindi ba gusto ng mga lalaki na magkaroon ng maraming babae? Kung mas makapangyarihan ka, mas gusto mong magkaroon, tulad ng aking lolo, na 81 babae. Tandaan na basahin ang libro sa 1 segundo. Sinabi ni Lance, ang iyong lolo ay nag-asawa ng napakaraming dahil siya ay makasarili, ang iyong lolo ay makasarili, isipin mo ito, kung ako ay may 81 asawa, kahit na ako ay sumama sa isa bawat gabi, ito ay aabutin ng 3 buwan para sa iyo. Babae, 3 months to have only one night with her husband, do you think, this woman still have happiness? Pero, umaasa ang lolo mo sa kapangyarihan niya, wala siyang pakialam sa gusto ng mga babaeng iyon, makasarili. Pero 4 na lang ang girlfriend mo ngayon, hindi marami, na makikisali din, sa loob ng ilang araw, Napayuko si Princess Rose at sinabing, "Naku, Princess, I'm very much at a loss to tell you. Oo, 4 na lang ngayon, pero kung hindi ko makontrol ng mahigpit, in 10 years, baka 20, in 50 years, I guess. May 30th. So, dahil ba talaga sa pag-ibig?" Whoa, Kuya Lance? I don't care. I just want so badly to be your woman, I don't want to bother with that. Princess Rose pursed her lips and said, "Prinsesa, makinig ka sa akin, humanap ka ng deboto sa'yo, para araw-araw kayong magkasama, hindi mo kailangang makisama sa isang lalaki sa ilang babae, kung hindi, nakakapagod talaga. Kuya Lance, ikaw lang ang gusto ko, hindi ko talaga kayang magkagusto sa iba. It's one-sided, basta makilala mo ang tamang tao, natural na makakalimutan mo na ako. Kuya Lance, 4 na ang girlfriend mo, bakit hindi ka na magkaroon ng isa pa? I swear I will not drag you down, I live in the Gomorrah Empire, I'll just go to the North Empire and see you. Once a year? Tama na, hindi pa ba sapat? Prinsesa, ito ay hindi pag-ibig, ito ay kalungkutan, at hindi ba't nakakapagod na bumangon taon-taon at panatilihin ang isang walang laman na lalaki? Prinsesa, hindi talaga kita nakakausap ng malinaw. At iyong 4 na girlfriends, bakit tinatanggap na lang nila? Parang hindi naman ako inferior sa kanila, hindi ako masaya. Sabi ni Lance, hindi, mas magaling ka sa kanilang lahat, ikaw. Ang talento nilang lahat ay higit pa kay Bella, Sally, Elsa, Leslie, mas magaling ka sa kanilang 4. Kung ganoon, bakit hindi mo ako tinatanggap? Naku, Princess, to tell you the truth, but don't tell anyone, actually, silang 4,
wala ni isa sa kanila ang active na hinabol ko, lahat sila magkasama kasi matagal na sila, yung feelings nila. Para sa akin ay napakalakas kaya hindi ko sila kayang tanggihan, at takot na takot akong mabaigo sila. Siyempre, hindi ko sinabing hindi ko sila mahal, at dahil magkasama kami, tiyak na mamahalin ko sila. Sa kanila ng buong puso, maaari kong isumpa sa Diyos iyon. Kung ganoon bakit okay lang na mabaigo ako, totoo rin naman ako sayo. Og. Nababaliw na si Lance, wala talaga siyang masabi. Si Lance ay lumabas lang ng tent at lumabas para i-clear ang kanyang isip. Lalong naramdaman ni Lance na hindi mali ang iniisip niya sa lungsod ng London. Sa oras na iyon, lubos na naramdaman ni Lance na may gusto sa kanya sina Sally at Bella. Gayunpaman, gusto lang ni Lance ang kanyang mga nakababatang kapatid na babae sa kanyang puso, dahil madalas silang lahat ay magkasamang pumasok sa paaralan, at lahat ay magkaibigan na, si Lance hindi talaga siya maaaring maging malupit para pabayaan sila, at sa kanyang nakaraang buhay, napakaraming babae ang binaigo ni Lance, kaya nagpa siya si Lance, sa mainit na ulo, na maging bukas ang isipan at hindi na ulitin ang landas ng kanyang nakaraan. Buhay, at pagkatapos, si Lance ay kasama na Sally at Bella. Sumunod na pumunta sa Martial Arts Academy at muling umibig si Elsa kay Lance, hindi, umibig si Elsa sa isang pagkatalo ng pulang alikabok. Si Lance ay muling naghukay ng hukay, para kay Elsa ang relasyong ito, hindi talaga nito kayang ilibing, gayon pa man, mayroon ng dalawang kasintahan, kagatin lang ang bala, at piniling tumalon muli sa hukay ni Elsa. Sa ganitong paraan, sa Star Ocean Academy, at hindi namamalayan, tumalon sa hukay ni Leslie. Hindi kaya pagkatapos ng paglalakbay sa Gomorrah Empire, tatalon ka na naman sa hukay ni Princess Rose. Siyempre, maaaring hindi iyon pata sa kanila, ngunit talagang hindi alam ni Lance kung ano ang kailangan ng mga babae. Walang kamalay-malay, naisip ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kahit na medyo malupit ito, ngunit, sa loob ni Lance, ang tanging gustong makasama niya ay si Little Sister, ay hindi nagbago. Ngayong si Lance ay nasa isang mahirap na sitwasyon, ang tanging magagawa niya ay ang ihinto ang pagtanggap ng iba pang mga babae, at manatili kasama sina Bella, si Yeon, Elsa, at Leslie, at huwag dagdagan ang kanyang emosyonal na pasanin. Siyempre, ang ideyang ito ni Lance ay maaaring masyadong mapagpanggap para sa mga hindi makahanap ng kasintahan. Kuya Lance, pasok ka, maraming lamok sa labas. Sigaw ni Princess Rose mula sa loob ng tent. Walang pagpipilian si Lance kundi ang pumasok sa tent. Gayunpaman, nang makapasok siya sa tent, napagtanto ni Lance na si Prinsesa Rose ay nakaupo sa loob ng tent na ganap na hubad. Prinsesa, ikaw? Nagtatakang tanong ni Lance. Kuya Lance, pasensya na, ako, gusto talaga kitang makasama, ito lang ang magagawa ko, nabalitaan ko na ang North Empire mo, may panuntunan na dapat maging responsable ang mga lalaki at babae kapag nakita nila ang isang babae. Body. Kuya Lance, nakita mo na. Hindi nakaimik si Lance. Prinsesa, mahigit 100 taon na ang nakalilipas sa North Empire, ang lipunan noong panahong iyon, medyo feudal pa rin ito, ngunit ngayon ay iba na, ngayon sa North Empire, ang bawat lalaki at babae ay namuhay ng magkasama noon. Kasal, hindi ko alam kung ilang beses, ang pakulo mo, hindi bagay. 872. Ano? Luma na. Nanlumo si Princess Rose. Well, obsolete? Don't tell me nakita ko ang katawan mo, sa North Empire kahit habarin kita, I can be irresponsible, mabilis kang nagbihis. Oo, ayoko. Gusto talaga kitang makasama, hindi mo man lang maramdaman ang nararamdaman ko. Lance, hindi? Nararamdaman ko? Naramdaman ko na ito dati, ngunit ang mga damdamin ay hindi isang panig, hindi mo mabubusog ang iyong damdamin nang hindi pinapansin ang damdamin ng ibang tao. Oo! Umiyak si Princess Rose at sinuot ang kanyang damit. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lance, anong kasalanan?
May mga pagkakataon na talagang gusto ni Lance na maging mas banayad at mangolekta ng magagandang babae kapag nakita niya sila, kahit na nakolekta niya ang isang maliit na hukbo. Sabi ni Prinsesa Rose, Brother Lance, I swear, hindi ako susuko, dahil ang apat mo pang girlfriend ay kayang galawin ka at ayaw mo akong pabayaan, balang araw, magagalaw din kita at matakot sa iyo. Nang pagpapabiye sa akin. At bakit kailangan mo, prinsesa? Don't say it. Determinado ang puso ko, ikaw lang ang hindi ko mahal, matulog ka na. Prinsesa Rose pinatay ang ilaw, syempre dala niya ang baterya. Bamantong hininga si Lance at humiga rin. Tahimik ang gabi, at kinaumagahan, sina Lance at Prinsesa Rose ay parehong sadyang kinalimutan ang mga pangyayari kagabi at masayang pinanood ang pagsikat ng araw ng magkasama. Wow! Ang ganda ng pagsikat ng araw, ang sarap panoorin ang pagsikat ng araw kasama ang paborito kong tao. Oh! Ngumiti lang si Lance ng mababaw. Maya-maya, may boses na nagmula sa likuran, I finally found you guys. Si Lance at Princess Rose ay abala sa pagbabalik. Ang taong iyon ay tinawag na George. Hindi man lang napansin ni Lance ang pag-iral ng taong ito, hindi dahil mas mataas ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, nasa mga unang yugto pa lamang siya ng Unity Realm, dahil ang mga pandaman ni Lance ay mas malala dahil sa kanyang mga meridian. Sino siya? Tanong ni Lance. Sinabi ni Prinsesa Rose, siya ay kinikilala bilang ang unang henyo ng kabataang henerasyon ng Gomorrah Empire, si George. George. Sa unang araw. Ilang taon na siya? 32 sa taong ito, 32 taong gulang para tumuntong sa Unity Realm. Ngumiti si Lance, ang pagpasok sa Unity Realm sa 30 ay kung bakit ang isa ay kinikilala sa buong mundo na sobrang henyo, 32, kalimutan na natin ito. Hindi yun masasabi, ang makatuntong sa Unity Realm sa edad na 30, ang ating Gomorrah Empire ay may isa lamang sa kasaysayan nito, paano ito madaling lumitaw, na tumuntong sa Unity Realm sa edad na 30. Napakahusay na ng dalawa. Syempre, kumpara sa iyo, kapatid na Lance, mas mataas ka na kaysa sa pagtungtong sa Unity Realm sa edad na 30. 30 taong gulang ka na bago ka tumuntong sa huling yugto ng Unity Realm. Kung pag-uusapan, muli itong nagustuhan ng puso ni Prinsesa Rose, na para bang mayroon siyang ganoong lalaki. Ang George na iyon ay tumingin kay Lance na may masamang tingin. Ang chi ni Lance ay pawang hindi matatag dahil sa mga problema sa kanyang mga meridian, at hindi maramdaman ni George ang kaharian ni Lance mula sa chi sa katawan ni Lance. Sa katunayan hindi ito mahalaga, kahit na ito ay nararamdaman, ito walang kabuluhan lamang, ngunit hindi man lang magawa ni Lance ang lakas ng katutubong realm. Princess Rose, originally in a few days, magkakaroon tayo ng formal blind date, ito pa rin ang lolo mo at ang lolo ko ang nag-set up nito, kapatid ko ang unang henyo ng batang henerasyon ng Moha Empire. Ikaw ang pinakamagandang prinsesa. It's a match made in heaven. Pero bakit? Bakit bigla ka na lang may kasamang iba at gusto kong malaman kung bakit? Sabi ni George. Walang sinabi si Lance. Sinabi ni Prinsesa Rose, George, pasensya na, hindi kita gusto, kahit na hindi ko ay cancel ang blind date, wala akong naramdaman nang tumingin ako sa iyong larawan noon, at ngayon na nakita sa personal, mas nababawasan ang pakiramdam ko. I'm the first genius of Gomoya's young generation, how dare you say you don't have feelings for me? George, huwag kang masyadong mapagmataas, dahil ikaw ang unang henyo ng nakababatang henerasyon ay hindi nangangahulugan na kailangan kong maramdaman ang isang bagay para sa iyo, ang pag-ibig ay isang kahangahangang bagay, walang pakiramdam ay walang pakiramdam, kahit paano. Good you are. Kung may nararamdaman ka, kahit mahina ang kabilang partido, gusto mo pa rin. Tumingin si George kay Lance at galit na sinabi, so, itong taong nasa tabi mo, kahit na hindi siya kasing galing ko, may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Uy! Binibigyan lang kita ng halimbawa, sinong nagsabing hindi siya kasing galing mo, di hamak na mas magaling siya sa iyo, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ngunit siya ay hanggang sa pamantayan ng International Special Genius.
Hahaha, international extraordinarily gifted. So, princess, I have to congratulate you on finding someone so wonderful. Isang sarkastikong kahihiyan mula kay George, hindi siya makapaniwala na si Lance ay isang taong naabot ang espesyal na henyo, masyadong maliit at maliit sa mga tuntunin ng posibilidad, kahit ang pambansang pamantayang super henyo ay napakabihirang, lalo pa ang mga espesyal na henyo. Pangalawa, si Lance ay hindi mukhang isang napakalakas at makapangyarihang tao, naniniwala na ang prinsesa ay nakatingin lamang sa kanyang kagwapuhan. Sinabi ni Prinsesa Rose, maniwala ka man o hindi, George, mas mabuting huwag mo nang pakialaman si Kuya Lance, kung hindi, hindi mo na alam kung paano mamatay. Yeah! Princess Rose? I'm very disappointed. Bata ka pa naman? Isang maliit na babae na sa labas lang nakatingin at walang pakialam sa loob, ang halaga ng mukha ay pansamantala lang, ang loob ay forever. Princess, tatanungin kita sa huling pagkakataon, gusto mo bang pumili ng mas maganda? Naiinis si Prinsesa Rose at bumantong hininga, paumanhin, siya lang ang pinakamagaling. Bueno, Prinsesa Rose? Tila hindi mo pa rin moari, ngunit hindi kita sinisisi, ngunit ikaw ay napakabata at ignorante, naiintindihan ko na ang isang batang babae na kasing edad mo ay mahilig tumingin sa mga pagpapakita, ngunit hinding-hindi ako papayag na patuloy kang magkamali. Galit na sinabi ni Prinsesa Rose, George, huwag kang masyadong narcissistic, bakit iisip mong mas magaling ka kaysa kay Kuya Lance? Gamit ang espada sa aking kamay, sa katotohanan na ako ay tumuntong sa Unity Realm sa edad na 32, sa katotohanan na ako ay kinikilala bilang ang unang henyo ng nakababatang henerasyon sa Gomorrah Empire, sapat na ba iyon? Naubusan na nang sasabihin si Prinsesa Rose sa harap ng gayong narcissistic na tao. Itinuro ni George Sword si Lance at sinabing, Lance, kung gusto mong bumaba ng bundok ngayon, mangyaring manalo sa espada sa kamay ko, para hindi ako maakusahan ng pang-aapi sa iyo, hahayaan kitang magkaroon ng 1 minuto. Hayaan mo muna ako sandali. Sa loob ng 1 minuto, hinding-hindi ako lalaban, kung hahayaan kitang kahit 1 minuto hindi mo pa rin ako matatalo, tapos walang magsasabi kung mamatay ka, kahit alam ng emperador, natatakot akong hindi sisihin mo ako sa pagpatay sa iyo, kahit na hindi ko alam kung bakit nakuha mo ang pag-aproba ng emperador, ngunit naniniwala ako na ang mundong ito sa huli ay isang sukatan ng lakas para sa isang tao, hayaan mo sandali, hindi ka mamamatay kahit na mamatay ka, ngayon lang. Galit na galit si Lance. Well, George, maaari ko bang maunawaan na hinahamon mo ako sa buhay at kamatayan? Oo. Kung gayon, George, bago tanggapin ang iyong hamon sa buhay at kamatayan, babalaan kita sa huling pagkakataon na naabot ko na ang pamantayan ng isang pambihirang henyo, gusto mo pa ba akong hamanin? 873. Ay pupu? Hindi ako naniniwala, ikaw na sakam at nakakatakot na henerasyon, nagsinungaling ka pa para mabuhay. George, bagamat hindi ko alam kung bakit masyado kang mayabang, tinatanggap ko ang iyong hamon, kung mamamatay ka, huwag mo akong sisihin, at huwag mong guluhin ang iyong pamilya, kung hindi, walang makakapagpapatay sa galit ng aking Lance. Napakaraming kalokohan. Si George Dudley ay hindi naniniwala sa espesyal na henyo ni Lance, dahil napakabihirang mga super henyo, at mayroon lamang isang super henyo sa kasaysayan ng Gomorrah Empire, higit pa sa isang espesyal na henyo. Ang pagmamayabang ay sadyang hindi maintindihan. Dahil iyon ang nangyari, bakit siya papanatilihin ni Lance, bagamat, nakakalungkot na namatay ang isang taong may napakalakas na talento na gaya niya. Gawin mo, bibigyan kita ng 1 minuto. Sabi ni George. Hindi na kailangan, kung gusto mo talagang mamatay, pwede ka na lang umatake ng diretso, maliit ka na sa unang antas ng Early Unity Realm, hindi ko na kailangan pang gumalaw ng kalamnan. Naghahanap ng kamatayan. Pinatay ni George si Lance gamit ang isang espada. Bagamat ang mga meridian ni Lance ay nabasag, ang kanyang martial skills ay hindi kasing husay ng mga nasa katutubong realm.
Gayunpaman, ito ay tumutukoy lamang sa martial arts, si Lance ay may hindi lamang martial arts, kundi pati na rin ang mesmerism, at ang mesmerism ni Lance ay umabot na 12 grado, at 12 grado ay katumbas ng Unity Realm. Pagkatapos noon, ang kaharian ni Lance ay muling dumaan, kahit na ang nakakaakit na pamamaraan ay hindi gaanong bumuti, ngunit ang unang yugto ng Unity Realm ay parang pag-abuso sa mga gulay. Biglang naramdaman ni George ang matinding sakit ng ulo, na masakit mula sa loob palabas. Ano ang nangyayari? Sinabi ni Lance nang hindi gumagalaw, ito ay isang nakakabighaning pag-atake, George, hindi ko na kailangan pang itaas ang isang daliri sa iyo, sapat na para lipulin ka, ano ang hinahamon mo sa akin? Nakakabighani, nakakabighani. Ikaw, isa kang henyo na pambihira sa larangan ng ecstasy. Hindi sa martial arts. Sa sandaling ito, si George ay ganap na tulala, na parang bigla niyang napagtanto, hindi nakakagulat na hindi niya magawa. Pakiramdaman kung gaano kalakas ang chi ni Lance noon, siya ay isang espesyal na henyo sa mesmerism. Kaya lang siya ay mapagmatuwid. Hindi nagabalang magpaliwanag si Lance, magagamit lamang ni Lance ang nakakaakit na pamamaraan para magpanggap na isang henyo ngayong nabasag na ang kanyang mga ugat, kaya kung naisip niya iyon, hayaan siyang mag-isip. George, huli na ba para maintindihan mo ngayon? Nanghina ang mga paa ni George at bumagsak siya sa lupa. Ikaw, bakit hindi mo sinabi ng malinaw kanina? Sinampal ni Lance ang mukha ni George. Say it clearly. Bakit kailangan kong linawin sa'yo, sino ka para maging sibuyas, you're not even 2 years younger than a super genius, ano ba ang dapat mong ipagmalaki? Senior, please, huwag mo akong patayin. Hahaha, lahat ba kayo ng Gomorrah Empire ay mga hamak na tao? Sino ba kasing nagsabi sa akin ng life and death challenge? I wouldn't dare. Ngumuso si Lance, George, hindi ako mabait na tao. Lumuhad si George sa harap ni Lance at nanginginig, dahil alam niya na ang pag-atake ng vertigo, na maaaring magpakamatay sa kanya sa susunod na segundo, ay masyadong nakakatakot. Ang isang hiwa ng kutsilyo ay maaari pa ring magtagal sa loob ng ilang minuto, kahit papaano ay malinaw sa iyo kung paano ka mamamatay, samantalang ang isang nakakabighaning pag-atake ay maaaring maging sanhi ng hindi mo alam kung paano mamatay. Natakot si George na sa susunod na segundo, hindi na siya mabubuhay. Please, ako ang unang henyo ng Gomorrah Empire, ayoko talagang mamatay, please, please, please. Bang bang. Desperado na yumuko si George sa kanyang ulo, at hindi nagtagal ay nabulok ang kanyang noo. Kumpara sa kamatayan, ito ay wala. Sinabi ni Prinsesa Rose, Brother Lance, ang langit ay may kabutihan ng magandang buhay, iligtas ang kanyang buhay. Ang langit ay may kabutihan ng isang magandang buhay, ngunit ako ay wala. Speechless. Sabi ni Princess Rose. Senior, nakikiusap ako. Nakikiusap ako, nakikiusap ako. Nakita ni Lance na butas ni George ang kanyang noo. Ang mga tao, gagawin talaga nila ang lahat para mabuhay, anong dignidad. Mabuti, George, kung gusto mong iligtas ko maaari kang, mula sa tuktok ng bundok na ito, lumuhad hanggang sa paanan ng bundok, at pagkatapos bumaba, ipahayag ito sa buong mga tao ng Gomorrah Empire, ito ang tanging kondisyon ko lang para iligtas ka, kung hindi mo magawa, mamatay ka na, kung hindi mo ginawa pagkatapos bumaba, tiyak na pupuntahan kita at papatayin. Salamat, Senior, salamat. Agad na lumuhad si George pababa ng bundok. Ang unang henyo ng Gomorrah Empire ay sinamba ng buong Gomorrah Empire, ngunit upang maligtas ang kanyang buhay ngayon, lumuhad siya mula sa tuktok ng bundok na libu-libong metro ang taas. Kung alam ito ng mga tao ng Gomorrah Empire, ito ay hindi kapanipaniwala. Dapat ipaalam ni Lance sa mga tao ng Gomorrah Empire. Gayunpaman, maaari ring bumaba ng bundok si George at hindi ito ipahayag sa buong bansa ng Gomorrah. Pagkatapos, ito ay isang hamon sa galit ni Lance, at gusto din ni Lance na makita kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang bumaba ng bundok.
Sinabi ni Prinsesa Rose, kung nagpasya kang iligtas siya, bakit gusto mo siyang lumuhod muli mula sa bundok, at bakit gusto mong sirain niya ang kanyang sariling reputasyon ng personal? Sabi ni Lance, ayaw ko siyang pakawalan, ipinaglaban niya ang sarili niya, kaya binibigyan ko siya ng pagkakataong mawala kahit ang buhay niya, ano pa ba ang hindi niya pinangarap na mawala, kaya gusto ko siya. Upang mawala ang pagsamba ng mga tao sa Gomorrah Empire. Paano kung bumaba siya at iligtas ang kanyang buhay, ngunit nagtago sa kanyang pamilya at hindi ginawa ang sinabi mo? Tanong muli ni Princess Rose. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ako naaawa sa talento, babayaran ko siya sa hindi pagtupad sa kanyang salita. Nako, tere na. Lumipad pababa ng bundok sina Lance at Prinsesa Rose. Hindi ganoon kabilis ang pagluhod ni George pababa ng bundok. Si George ay hindi rin naglakas loob na tumakas dahil natatakot siya na si Lance ay lihim na nagmamasid sa kanya, at kapag siya ay nakatakas ay talagang matatapos ito, alang-alang sa kanyang buhay, ang distritong nakaluhod sa bundok ay wala. At kaya, makalipas ang 5 oras, lumuhad si George sa bundok. Nakita siya ni Lance sa ibaba ng bundok, ngunit tiningnan lang siya ni Lance mula sa malayo at hindi umakyat para kausapin siya. Ginamit ni Lance ang 1,000 miles para magpadala ng boses sa kanya, unang bagay tapos na, pangalawa. Bagay, sa loob ng 5 araw, gusto kong makita kang magdaos ng press conference sa nationwide television ng Gomorrah Empire. Oo, senior. Agad na tumakas si George na para bang nabigyan siya ng amnestia. Susunod, bahala na si George kung gagawin ito o hindi. Sinabi ni Lance kay Prinsesa Rose, sige, bumalik na tayo. Kuya Lance, hindi mo ba itutuloy ang paglilibot? May malapit na lugar na tinatawag na dungeon, ito ay isang lungsod na nakabaon sa ilalim ng lupa sa hindi mabilang na mga taon, ang mga gusali ng lungsod ay petrified, let's go check it out. Underground City. Oo. Gustong tumanggi ni Lance, ngunit, hindi niya magawa. Bakit ganon? Dahil noong si Lance ay nasa mundong iyon ng Wind Lightning, nakita rin ni Lance ang isang underground city na isa ring city building na natutunaw. 874. Noong panahong iyon ang unang nahukay ang underground city na iyon, ibig sabihin, noong una itong natuklasan, mayroong isang kayamanan na nag-trigger ng away sa pagitan ng mga makapangyarihang tao sa buong kontinente, at namatay ang isa sa mga mentor ni Lance sa pagkakataong iyon. Underground City, mabuti, tingnan mo. Agad na nagpasya si Lance na pumunta sa Underground City upang makita kung ang Underground City ay may ganoong uri ng kayamanan, kung siya ay mapalad. Ang ganitong uri ng kayamanan ay isang uod, itong uod na tinawag nilang Emperor Worm. Bakit magiging kayamanan ang Emperor Worm? Ito ay dahil ang Emperor Insect ay isang insekto na may napakahabang buhay, at ang unang epekto ng pagkuha sa Emperor Insect ay ang pagtaas ng haba ng buhay nito. Hanggat kinuha niya ang Emperor Insect, ang kanyang buhay ay tatagal ng 10 taon o daan-daang taon. Kahit na ito ay hindi isang tao na ang oras ay nalalapit, ang pagkuha sa Emperor Insect ay maaari pa ring mapahusay ang kanyang buhay. Ito ay isa lamang sa mga epekto ng Emperor Insect. Pangalawa, ang Emperor Insect ay may pambihirang epekto sa pagpapatatag ng mga meridian, pagbubukas ng mga meridian, at pagpapalakas ng mga meridian. Siyempre, ang pangalawang epekto ay hindi kasing kahulugan ng pagtaas ng mahabang buhay para sa mga may normal na meridian. Gayunpaman, para sa mga may mahinang martial Arts Training Constitution, ito ay isang mabigat na kayamanan, at ang mga meridian ay natural na malapit na nauugnay sa martial arts. Ngunit sa ngayon, para kay Lance, ang kahalagahang iyon ay talagang pambihira. Nagkataon lang na nabasag ni Lance ang kanyang mga ugat, kung makukuha niya ang Emperor Worm, kung gayon ang kanyang mga nabasag na meridian ay maaaring ayusin ng mabilis hanggat maaari, at ang mga ito ay buo pagkatapos ayusin, at maging ang mga meridian ay mas matigas kaysa dati. Hindi ako naniniwalang nagpakita talaga siya noong nagkataon lang na kailangan ko ito, hindi ako naniniwalang napakabuti sa akin ng langit. Sabi ni Lance sa loob, dahil ito ay pinasadya lang. Para sa kanya.
Gayunpaman, ang panloob na kawalang paniwala ni Lance ay napuno pa rin ng pag-asa, dahil, ang underground na lungsod ay ang tanging kapaligiran na tumugma sa paglaki ng Emperor Worm. Karaniwan, kung matuklasan ang isang underground na lungsod, mataas ang posibilidad na magkaroon ng Emperor Worm, kaya inaabangan ito ni Lance sa loob. Tara na, punta na tayo sa dungeon. Kuya Lance, bakit ka ba nagmamadali? Bumaba lang tayo, hindi pa nga tayo nakakakain ng maayos, tapos babalik na tayo sa hotel para maligo at matulog ng mahimbing. Prinsesa Rose, sabi ni kagabi talaga hindi natulog si Princess Rose buong gabi, tinanggihan ang confession niya, paano pa siya matutulog? Matulog ka sa eroplano. Ayos lang, ilang oras lang mula sa underground city. Sumakay muli sa pribadong eroplano sina Lance at Princess Rose. Sa sandaling nasa eroplano, nakatulog si Prinsesa Rose at sumandal sa katawan ni Lance, hinawakan ni Lance ang kanyang mukha na maaaring makaipit ng tubig at bumantong hininga sa loob, malambot ngunit talagang malambing at maganda, ngunit mas pinili ni Lance na ituloy ang martial arts, tulad ng ngayon, desperadong gusto niyang pumunta sa dungeon at hanapin ang Emperor Worm. Sa nakaraang buhay ni Lance, nakita niya ang maraming malalakas na tao, nang dumating ang deadline, ang pagnanais na mabuhay, ay hindi gustong mamatay, ngunit hindi nila nagawang. Pumasok sa mas mataas na antas ng martial daw, lumaban sila hanggang sa huling segundo ng kanilang buhay at hindi sumuko, ngunit sa kasamaang palad, napakaraming nakatatanda ang namatay sa huli. Sa oras na iyon, sa kontinente kung saan matatagpuan si Lance, walang sinuman ang ngunit nagawang malampasan ang Clanmaster Realm at makapasok sa mas mataas, hindi kilalang at mahiwagang larangan ng martial arts. Sinusubukan lamang ng sifo ni Lance na umabant ng isa pa. Isa sa libu-libong nakatatanda ng hakbang. Alam ni Lance na balang araw ay haharapin din niya ang banta ng isang malaking deadline, kapag ilang araw na lang ang natitira upang mabuhay, at sigurado siyang lalaban hanggang kamatayan, hindi susuko kahit sa huling segundo, walang may gusto mamatay. Siyempre, maaaring masyadong malayo iyon para sa kasalukuyang Lance, na 21 taong gulang pa lamang ngayon, si Lance ay may mahabang buhay pa upang ituloy ang martial arts. Hindi ito nagkakahalaga ng pag-aaksaya ng oras sa isang babae ngayon. Paumanhin, Prinsesa Rose, hiling ko sa iyo ang pinakamahusay na swerte sa paghahanap ng isang taong tunay na babagay sa iyo, at hindi ako. Hinaplos ni Lance ang buhok ng prinsesa at bumulong sa sarili habang ang prinsesa ay natutulog sa ibabaw ng Lance. Gayunpaman, ang hindi alam ni Lance ay ang prinsesa na natutulog sa tiyan ni Lance, dalawang luha ang tahimik na tumulo. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na lungsod. Lolo, muntik na akong mamatay. Si George ay nasa isang pampublikong booth ng telepono, tumatawag, at bago matapos ang isang pangungusap, sumigaw siya, na parang nakatakas mula sa pintuan ng isang multo. Anong problema? Lolo, hinanap ko si Prinsesa Rose. Hindi ako kumbinsido sa lalaking nagnakaw sa prinsesa, natagpuan ko sila sa Valley of War Gods. Hindi ko akalain na ang lalaking iyon ay may malakas na chi sa kanya, sabi ng prinsesa, special grade genius daw siya, hindi ako naniwala, hindi ako natutuwa, gusto ko siyang patayin. Pero, hindi ko akalain na special genius pala siya, isang espesyal na henyo sa mesmerism. Muntik na akong mamatay, lolo, takot na takot ako, hindi pa nga ako nakakabalik sa katinoan ko. Nagsalubong ang mga kilay ng kabilang partido, gulat na gulat din, ang isang special grade genius na Gomorrah Empire ay hindi man lang nakapag-turn over sa isang super genius, at isang special grade genius. Paano ka nakaligtas pagkatapos noon? Ako ay yumukon husto sa kanya na nagkaroon ako ng butas sa aking noo, at sa pagsusumamo ng prinsesa, gumawa siya ng dalawang kondisyon para mabuhay ako, una, na lumuhad ako, at ikalawa, na sa loob ng 5 araw, doon ay magiging isang press conference sa pinakamalaking istasyon ng telebisyon sa Gomorrah upang ipahayag ang insidente. Nasaan ka ngayon?
Kakaluhod ko pa lang, ang mga bundok ng sinaunang Diyos ng digmaan ay pawang matutulis na bato, bulok ang tuhod ko at puti ang buto, nakita niya akong bumaba at binitawan, tumakas lang ako sa isang kalapit na lungsod. Ano ang gagawin ko, Lolo? Phew! Special genius? Hindi ko akalain na magiging ganito kalapit sa akin ang special genius na iyon sa unang pagkakataon. Goyni, bumalik ka muna sa pamilya, at pag-uusapan natin ang iba sa pagbalik mo. Mabuti. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Lance at Prinsesa Rose sa kanilang destinasyon. Brother Lance, narito na tayo, ito ang lugar na nagmamay-ari ng dungeon. Tanging, ang underground city ay hindi para sa mga ordinaryong tao, ang lugar na kinaroroonan natin ngayon ay isang maliit na lungsod, magpahinga tayo dito at maghanap ng ilang mahahalagang bagay. Mga item bago tumungo sa underground city. Hindi bababa sa mga gas mask, flashlight, at iba pa. Mabuti. Nais ni Lance na pumunta ng direkta, ngunit dahil ang kanyang mga meridian ay nabasag sa sandaling ito, hindi niya maprotektahan ang kanyang katawan ng walang kabuluhang enerhiya, at maaari lamang gumawa ng mga hakbang sa proteksyon, upang hindi siya mahuli sa kaso nakatagpo siya ng isang malakas na makamandag na gas. Ang mga lungsod ay inilibing sa ilalim ng lupa, ang hangin na hindi umiikot sa buong taon, kaya lahat ng uri ng mga makamandag na gas ay sagana, at kahit na, ang ilang makapangyarihang mga hayop sa lupa ay hindi wala. Kung may mga emperor insekto, kung gayon ay dapat may mga earth beast din. Noon, ang tiyuhin ni Lance ay namatay sa dungeon dahil siya ay nalason ng ibang tao, at pagkatapos ay ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat, at siya ay nagduso ng matinding panloob na pinsala, at napunit ng Earth. Mga hayop. Sa madaling salita, ang underground city, anumang posibilidad ay mangyayari. 875. Nagtanong si Lance, Princess, gaano katagal na hukay ang underground city na ito? 10 taon na ang nakakaraan mula nang hukayin ang underground city, hindi alam ng maraming tao sa Gomorrah Empire ang underground city, ang nakakaalam ay ang mga matataas na echelon ng mga makapangyarihan at ang mga pamilya, habang halos walang nakakaalam tungkol sa mga dayuhan, kung hindi, maraming tao ang tiyak na sasamantalahin ang pagkakataon na pumunta at maghanap ng isang bagay, kung mayroon mang mabuti sa underground city o wala, ito ay pag-aari ng Gomorrah Empire, at hanggat hindi ito lubusang nahahanap ng ating mga tao sa Gomorrah Empire, ito ay hindi. Bukas sa public o na-publish, tulad ng dapat mangyari sa bawat guho na nahukay ng imperyo. Well, kung secret place, bakit mo ako dinala dito? Kuya Lance, huwag ka nang magtanong ng may alam. Sige, hehe, magpahinga ka na at maghanda na sa pag-alis. Si Lance at Prinsesa Rose ay nagpahinga ng halos kalahating araw sa isang kalapit na lungsod bago naghandang umalis. Dahil walang mga kalsada, umasa sila sa paglipad sa lahat ng paraan. Medyo nahihirapang lumipad si Lance dahil sa kanyang mga meridian, hindi na siya makabilis at unti-unting nahuhulog sa likod ni Prinsesa Rose. Phew! Huminga ng malalim si Lance, sobrang lakas talaga ng impact ng mga basag na meridian, kung hindi pa alam ni Lance kung paano gawin ang vertigo technique, mahina na sana siya bilang isang aso at pinatay ni Zhang. Guuni sa Valley of War God. Ngayong iniisip ko ito, hindi ko na dapat pinakawalan si George noon, hindi dapat iligtas ang isang taong gustong mamatay, kung hindi pa alam ni Lance kung paano gamitin ang vertigo diskarte, hahayaan kaya ni George si Lance. Talagang hindi, siya ay partikular na dumating upang patayin si Lance, bakit niya hahayaan si Lance na umalis? Kaya, sa sandaling ito, iniisip ito ni Lance na uri ng pagsisisi na iniligtas ang kanyang buhay noon. Ngunit ang nakaraan ay nakaraan na, hindi masyadong inisip ito ni Lance. Kuya Lance, ayos ka lang ba? Bakit nakakapagod ang biyahe? Natarante si Princess Rose. Lahat tama. Bakit hindi ko bitbitin ang mga bagahe? Sabi ni Prinsesa Rose, si Lance ay may bitbit na malaking bag sa kanyang mga balikat, at si Prinsesa Rose bilang isang babae ay tiyak na hindi siya papayagang dalhin ito. Sa kasamaang palad, ang mga meridian ni Lance ay nabasag, ito ay masyadong mabigat, at si Lance ay medyo nahihiya sa kanyang sarili.
Hindi na kailangan. Kuya Lance, baka may mali sa katawan mo, or else why are you looking so deflated? What's wrong with you? Can't you talk to me? Oh, ituloy mo na. Kuya Lance. Lumapit si Prinsesa Rose para kunin ang bag ni Lance at nakakagulat, inagaw ito kaagad. Ah! Natulala si Prinsesa Rose, naisip niyang siguradong hindi niya ito maaagaw, paanong magiging napakalakas ni Lance, ngunit hindi niya inaasahan na aagawin ito ng sabay-sabay. Og! Huminga ng malalim si Lance, ngunit inagaw siya ng isang middle innate na umagaw sa travel bag. Siyempre, hindi talaga walang silbi si Lance, wala itong magawa, ang mga meridian ay ang mga ugat na nag-transmit. Kapangyarihan, kahit na nabasag ang mga meridian, hindi maipatupad ni Lance ang kanyang kapangyarihan kahit gaano pa ito kahusay, kaya normal lang ito. Lihim na nanalangin si Lance, pagpalain ng Diyos, sa pagkakataong ito ay pupunta ako sa underground na lungsod, kailangan kong payagan na mahanap ang Emperor Worm, kung hindi, mapanganib ako, hanggat papatayin ako ng Mid-Unity Realm o sa itaas, hindi ako sigurado. Ang aking nakakatuwang pamamaraan ay nasa paligid lamang ng unang antas ng lakas ng kalagitnaan ng Unity Realm. Kuya Lance, magsalita ka, ano bang nangyayari sa'yo? Princess, to tell you the truth, ang aking mga meridian ay nabasag lahat. Ah, basag-basag ang mga meridian. Bakit ganon? Hindi ko sasabihin sa iyo ang eksaktong dahilan, ngunit umaasa lamang ako sa mesmerismo upang magpatuloy ako, at sa usapin ng lakas ng militar, hindi ako kasing galing mo. Sa unang antas ng kalagitnaan ng Unity Realm. Sus, hindi ba delikado na pumunta tayo sa dungeon ngayon, at ano ang gagawin natin kung ang dungeon ay bumangga sa isang Earth Beast? Narinig kong sinabi ng lolo ko na mayroong Earth Beast sa Underground City. Sumimangot si Lance at nagtanong, sinabi ba ng lolo mo kung gaano kalakas ang Earth Beasts? Malakas ngunit hindi malakas, ang pinakamalakas na Earth Beast ay nasa paligid ng huling yugto ng Unity Realm, at mayroong maraming mid at early stage Unity Realm, pati na rin ang maraming likas na antas ng Earth Beasts. Brother Lance, naisip ko na kasama ka rito, sadyang walang takot tayo sa mga hayop sa lupa na iyon, ngunit hindi ko akalain na ang iyong mga meridian ay madudurog. Kuya Lance, kung gayon ay hindi tayo pupunta, masyadong delikado, pumunta tayo sa ibang masayang lugar. Umiling si Lance at sinabing, hindi, kailangan na nating umalis. Bakit? Princess, maaaring hindi mo alam na ang kapaligiran ng Underground City ay maaaring magpatubo ng isang uri ng insekto na tinatawag na Emperor Worm. Ang Emperor Worm ay makakatulong sa akin na ayusin ang aking mga meridian, ngunit napakabilis. Mula sa hitsura ng underground na lungsod, sa tingin ko ito ay isang underworld arrangement ng langit. Kung sumuko ako dahil natatakot ako sa panganib, kung gayon bakit inayos ng langit na lumitaw dito ang Underground City? Ngunit kung makatagpo tayo ng Earth Beast sa gitna o huli na yugto ng Unity Realm, mamamatay tayo, at kung inayos ng langit na mamatay ka, wala akong masasabi. Oh, mayaman at makapangyarihan, nasaan ang gantimpala ng walang pagsisikap, kung hindi ko mabilis na ayusin ang aking mga meridian, pagkatapos ay tapos na ako. Kuya Lance, sigurado ka bang may mga Emperor Worm sa Underground City? Hindi sigurado, kahit na ang dungeon ay ang tanging lugar na nakakatugon sa mga kondisyon para sa paglago ng dungeon, hindi ito 100%. Kung hindi, hindi na sayang na biyahe ang pag-wade in. Tama, alis na tayo. Napipilitin lang ni Prinsesa Rose ang sarili na magpatuloy kay Lance. Pumayag din si Lance na bitbitin ni Prinsesa Rose ang travel bag para makatipid sa kanyang enerhiya. Matapos lumipad ng ilang oras, sa wakas ay nakapasok siya sa isang kumpol ng matataas na hanay ng bundok. Brother Lance, sa ibaba ng bulubunduking nasa unahan ay ang pasukan sa Underground City. Manam. Tumango si Lance. Dagdag pa ni Prinsesa Rose, pagkatapos nating pumasok sa Underground City, lalabas tayo kaagad kapag nahuli natin ang mga insekto.
Mapait na ngumiti si Lance at sinabing, Prinsesa, napakalaking kagalakan na makahanap ng Emperor Worm sa buong underground na lungsod, sa tingin mo ba ay nasa buong lugar ito? Ah! Naalala ni Lance na iisa lang ang Emperor Worm sa underground city na iyon sa kanyang nakaraang buhay, kung hindi, bakit sa simula pa lang ay napakaraming makapangyarihang tao ang nakipaglaban hanggang kamatayan, at bakit namatay ang kanyang amo na tiyuhin? Isa lang naman Ang pagkakaroon nito ay hindi isang pag-aaksaya ng oras, ang Emperor Worm ay napakabihirang. Bakit hindi ko man lang sila narinig? Nako, siguro, wala kang records dito. Dumating si Lance sa pasukan, na nasa ilalim ng isang malaking bundok, isang madilim na butas na umaabot sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Prinsesa Rose, kung bababa ka sa butas na ito, makikita mo ang mga tarangkahan ng underground city sa loob ng humigit kumulang 300 metro, kailangan ba talagang bumaba doon? Sinabi ng lolo ko na marami ang Mud Monkey sa underground city, at ang pinakamakapangyarihan ay nasa gitna ng Unity Realm. Ang pinaka nakakatakot ay hindi Mud Monkey, kundi isang Fire Demon. Ang aking lolo ay nakakita ng hindi bababa sa 7 o 8 apoy na demonyo sa kalagitnaan ng sa huling yugto ng Unity Realm. Ang mga demonyong apoy ay makakahinga ng apoy, ang temperatura ng apoy ay maaaring agad na matuno ang brilyante. Ilang segundo ang abstruse na enerhiya ay nasira at ang tao ay agad na natunaw. Noong unang natuklasan ang underground city na ito, maraming malalakas na tao sa Unity Realm ang nawala ng buhay. 876. Fuck! So scary. Naramdaman din ni Lance ang paglabas ng malamig na pawis mula sa likuran. Sa orihinal, hindi ito nakakatakot para kay Lance, kaawa-awa siya, ang kanyang mga meridian ay nabasag, kung hindi sila nabasag, kasama ang lakas ni Lance sa unang antas ng yumaong Unity Realm, kasama ang kanyang Herculean Divine Power o kung ano paman, ang pagpasok sa underground city ay hindi gaanong kakilakilabot, ngunit ito man ay magagarantiya ng kanyang buhay. Buti na lang at mas malala pa ang martial arts niya kaysa sa prinsesa, at sa mesmerism lang siya makakaasa, pero hindi sigurado kung matatakot ang Earth Beast sa human mesmerism, tutal magkaibang lahi sila. Si Lance ay talagang nag-aalanggan na pumasok sa underground city, kung sakaling hindi niya mahanap ang Emperor Worm at mawala ang kanyang buhay, ito ay higit na sulit. Kung sakaling mapatay ang prinsesa sa loob, hindi niya alam kung gaano niya sinisisi ang sarili niya. Princess, mag-isa akong papasok. Hindi. Masyado kang mahina, napakadelikadong pumasok dyan. Hindi ka kasing lakas ko, mesmerism ka lang pwede pang gamitin, pero yung Earth Beasts na yan baka hindi takot sa mesmerism mo, tao ang mesmerism, hindi sa kahit anong Earth Beast at Sea Beast. Kahit hindi gumana ang mesmerizing technique ko, imposibleng maging kalaban mo ang Middle Innate Realm mo. Masyado mo akong minamaliit, bagamat nasa Middle Innate Realm ako, umabot na sa Perfect of Innate ang fighting power ko. Hindi naman, sobrang galing. Originally it is, I'm a member of the Gomorrah family, my lolo has trained me since I was a child, plus I have all kinds of advantages, my fighting power has already reached innate perfection. Medyo nagulat si Lance, ito ay katulad lang ni Sarah. Tila si Sarah ay nasa gitna din ng kanyang likas na talento, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot sa katutubong kasakdalan. Si Sarah ay napakalakas dahil sa kanyang mataas na talento at lakas ng pag-iisip, at sa paglilinang ni Lance, ang Dragon Descent Sword Technique at ang God-Killing Saber Technique ay parehong nabawasan sa pagiging simple at walang katapusan na mas makapangyarihan. At ang prinsesa. Paano niya ito nagawa? Itinuro sa akin ng lolo ko ang Thunder God Sword Technique, at tinuruan din ako ng maraming advanced na pag-unawa sa Thunder God Sword Technique. O sige, sabay na tayong pumasok sa dungeon, sana makapasok tayo sa trip na ito at makalabas pa tayong buhay. Kung gayon, gaano katagal tayo pupunta para hanapin ang Emperor Worm? Nako! Sinong nakakaalam niyan, once na pumasok ka at hindi mo nahanap, lumabas ka at magpahinga ng ilang araw, tapos babalik ka ulit hanggang sa mahanap mo, I think it will be half a month to a month.
Mas mababa nang hindi isinasaalang-alang ang pagsalakay ng mga hayop sa lupa. Hindi rin mawawala ang liwanag ng paraiso. Para sa akin, ang mga kababalaghan ng Heaven's Light ay lubos na hindi kakayanin kumpara sa Emperor Worm, ngunit syempre, kung ito ay magiging maayos at maaabutan natin ang liwanag ng langit, pagkatapos ay gagawin natin ang lahat para makahabol. Okay, pumasok. Nagsuot ng helmet si Lance, nagbukas ng maliwanag na ilaw sa kanyang sombrero, isinuot ang kanyang gas suit at maskara, at kumilos na parang Manero, pagkatapos ay sumugod sa black hole. Ang itim na butas ay nakahilig pababa, at ang malakas na liwanag sa itaas ng ulo ni Lance at Prinsesa Rose ay maaaring magpapaliwanag sa harapan, na makakatulong din sa pag-iingat laban sa pagsalakay ng mga hayop sa lupa. Mga daan-daang metro sa pagtakbo, sa wakas ay nakakita ng isang bukas na lugar, isang gate ng lungsod ang lumitaw sa harap ng mga mata, ang gate ay sinaunang, napakaklasikal na kagandahan, ngunit ang hitsura na iyon ay tila napakatagal na ang nakalipas. Sinabi ni Prinsesa Rose, Brother Lance, dahil sa sobrang dami ng trabaho, isang bahagi lang ng pasukan sa gate ng lungsod ang nahukay. Ang gate na ito ay papunta sa kaliwa at kanan, mayroon ding mahabang pader, ang pader na iyon ay nakabaon pa rin sa dumi at hindi pa nahukay. Bueno, pumasok ka sa lungsod. Lumipad si Lance sa ilalim ng tarangkahan ng lungsod, ang taas ng isang lalaki ay ika-10 lamang ng taas ng tarangkahan, ibig sabihin, ang tarangkahang ito ay halos 20 metro ang taas, ito ay talagang sobrang engrandi. Sa itaas ng pintuan ng lungsod ay nakasulat ang 4 na salitang balangkas ng gintong lungsod. Hindi alam kung saang panahon ito nanggaling. Pagpasok sa lungsod, sa loob ay may isang kalye na hinukay din, ang mga bahay sa magkabilang gilid ng kalye ay makikita pa rin sa anyong architectural, at ang bawat bahagi nito ay naging bato. Kuya Lance, nasaan si Emperor Worm? I don't know. I'll have to look for it by feel. At nakakita ka na ba ng Emperor Worm? Nagulat si Lance, oo, hindi pa nakakita ng Emperor Insect si Lance, bagamat medyo alam niya ang tungkol sa Emperor Insects, pero, wala lang siyang nakita. Noon lang siya nakapasok sa ilalim ng lupa. Lungsod kasama ang kanyang Panginoon sa kanyang nakaraang buhay, ngunit mayroon lamang isang Emperor Worm, nang napakaraming makapangyarihang tao ang nakikipaglaban para dito, si Lance ay hindi nakakita ng umot o. Hindi ko rin nakita. Wala akong masabi. Ang iyong kapatid, ang Moha Empire, kahit na alam ang salitang speechless. You're still in the mood for jokes, seryoso ako. Sige, kung tadhana, lagi tayong magkikita, isa lang ang kilala ko, Empyrean insects like blood, with this you can draw out Empyrean insects, although I've never seen one, but if I saw one, I would do tiyak na makikilala ito. Pagkatapos sabihin iyon, naglabas si Lance ng bote ng mineral water mula sa kanyang travel bag, sa loob ng bote ay isang pulang likido, ito ay dugo ng manok na espesyal na dinala ni Lance. Nagbuhos si Lance ng kaunting dugo ng manok sa kalapit na bato. Maaamoy kaya ng Emperor Worm ang ganito. Ang pangamoy ng Emperor Worm ay humigit kumulang 10 metro, at bagaman ang saklaw ng olfactoryo nito ay hindi mahaba, nakakaamoy ito ng dugo kahit na hinaranggan ito ng hindi mabilang na mga bato, syempre, narinig ko na. Naghintay si Lance ng ilang minuto nang hindi nakitang lumitaw ang Emperor Worm, at napabuntong hininga sa pagkabigo. Ngunit ang lahat ay hindi maaaring maging maayos, at kung siya ay talagang matagumpay na nahuli niya ang Emperor Worm pagkaraan lamang ng ilang minuto, kung gayon si Lance mismo ay nag-alinlangan na ang Diyos ay kanyang kamag-anak. Nagpatuloy si Lance sa susunod na lugar para magbuhos ng manok, kaya mas lumalim siya sa dungeon para magbuhos ng dugo ng manok. Paulit-ulit siyang naglakad ng daan-daang metro. Biglang, isang matalim na anino ang bumaril mula sa isang kalapit na kuwebang bato, na naglalayong kunin ang ulo ni Lance. Ang isip ni Lance ay hindi makapag-react sa oras, ngunit bahagya pa rin niyang iniiwasan ito, at ang kanyang braso ay hindi maiwasang matanggal ng ilang bitek. Si Prinsesa Rose ay abala sa pagsasabing, Brother Lance,
Ito ay isang mud monkey. Ang mud monkey ay ilegal na mabilis at mahilig kumain ng utak ng tao. Pupunta ako, hindi nakakagulat na tumalon ito sa aking bungo. Naisip ni Lance na ang kanyang sariling utak ay nagiging pagkain para sa halimaw na ito. Ang mud monkey na ito na sumugod palabas ay hindi masyadong malakas, ngunit ito ay katutubo lamang. Swoosh! Tumama si Princess Rose gamit ang kanyang espada, kasing bilis ng kidlat, hindi, mabilis na parang Diyos ng kulog. Namatay ang mud monkey sa isang iglap. Anong mabilis na espada? Nagulat si Lance. Hihihi, ito ang aking Thor sword technique. Si Brother Lance ay may magandang paningin, nakita niya kaagad kung gaano ako kabilis. Sa pangkalahatan, ang bilis ng kidlat ay hindi na mailalarawan ang aking espada, ito ay dapat na kasing bilis ng isang Diyos ng kulog, at isang kulog. Ang bilis ng Diyos ay higit pa sa kidlat. Mabuti kasing bilis ng isang Diyos ng kulog. Tumingin sila sa espada ni Prinsesa Rose at talagang medyo naantig at sabik na matuto. Dahil, hindi pa nakakita si Lance ng ganoon kabilis na espada, ang espada ni Benny ay sinasabing mabilis, ngunit kumpara sa Thunder God Sword technique ng prinsesa, malayo pa rin ito sa prinsesa. 897. Brother Lance, ingat ka. Biglang sumugod palabas ang isa pang mud monkey. Bago pa makapag-react si Lance, ang mud monkey na iyon ay pinulot na ni Prinsesa Rose gamit ang isang espada. Ito ay talagang sapat na mabilis, napakabilis na ang bilis ng reaksyon ni Lance ay sapat na mabilis, isang nakakatakot na pamamaraan ng espada. Itong Thunder God Sword technique mo ay dapat ay isang 10th grade martial art. Siyempre ito ay isang 10th grade martial art, ngunit ayon sa pag-unawa na ipinasa sa akin ng aking lolo, ang aking kapangyarihan ay maaaring lumampas sa 10th grade martial art, ngunit sa kasamaang palad ang aking mababang kaharian ay nakaladkad pababa sa aking pamamaraan ng espada. Well, mabuti, napakalakas, mabilis na parang Diyos ng kulog. Gusto ba itong matutunan ni Kuya Lance? Naantig ang puso ni Lance, at si Lance ay naakit kaagad nang makatagpo siya ng isang bagay na martial. Sa totoo lang, ang pangakit ng Thunder God Sword technique na ito ay nalampasan ang kagandahan ng prinsesa. Si Lance ay maaaring hindi matitinag sa kagandahan, ngunit mahirap tanggihan ang martial arts. Prinsesa, huwag kang magbiro. Sigurado akong ang Thunder God Sword technique na ito ang pinakamahusay na kakayahan ng lolo mo, kapag natutunan ko ito, hindi ka papatayin ng lolo mo. Kung payag si Kuya Lance na pakasalan ako, ituro ko ito sa iyo, hindi, tiyak na papayag din ang aking lolo na ituro ito sa iyo, dahil isa ka sa aming la. Haha, sige prinsesa, magseryoso ka, ingat ka sa mga unggoy na putik. Kinagat ni Prinsesa Rose ang kanyang mga labi. Pinigilan ni Lance ang kanyang pagnanais para sa martial arts, ngunit kailangan kong sabihin na ang pagiging mabilis bilang isang Diyos ng kulog ay nakakaakit. Siyempre, ang mga salitang kasing bilis ng isang Diyos ng kulog ay inilarawan lamang ang bilis ng kanyang espada, hindi ito nangangahulugan talagang kasing bilis ng isang Diyos ng kulog. Kung talagang kasing bilis ng isang Diyos ng kulog ang kanyang naabot, kailangan niyang hatiin ang bundok sa kalahati. Pagkatapos noon, sabay-sabay na lumabas ang mahigit 100 mud monkey mula sa pader na bato ng underground city, sapat na ang bilis ng mga mud monkey. Gayunpaman, ang espada ni Prinsesa Rose ay mas mabilis pa, kahit 100 o higit pang mga unggoy na putik ang sabay-sabay na lumabas, bago pa man lumipad ang mga putik na unggoy na iyon at bumaril sa harap nila, sila ay napatay sa tapat ng silid ni Prinsesa Rose. Espada, na nagpakita kung gaano kabilis ang mga mud monkey ay ganap na mas mababa sa bilis ng espada ni Prinsesa Rose. Si Lance ay patuloy na lumalim, na nagbuhos ng dugo ng manok habang siya ay lumalakad. Gayunpaman, habang lumalalim ang isa, mas maraming putik na unggoy ang lumitaw. Ang Emperor Insects ay hindi pa lumilitaw, ngunit ang mga mud monkey ay nagkagrupo na ngayon. Mas marami man ang mga unggoy na putik, mas marami ang makapangyarihan. Obvious na hindi na kaya ni Prinsesa Rose mag-isa.
Nakakatulong lang si Lance, ngunit sa kabutihang palad, ang nakakaakit na pamamaraan ni Lance ay nakatulong sa mga Mud Monkey, dahil maaari nitong mapahina ng husto ang kanilang bilis. Kaya, sa pagtutulungan nilang dalawa, nalutas nila ang lahat ng mga Mud Monkey na kanilang nakatagpo sa ngayon, at ang pinakamalakas na Mud Monkey na napatay nila ay isang innate Great Perfection level. Kaya lang kung may mga Mud Monkey sa itaas ng Unity Realm, malamang na magkaproblema sila. Nakapangapa na lang silang dalawa sa harap. Sa wakas, sa bakana ng isang malaking kuwebang bato sa kanilang harapan, ang pulang matang Mud Monkey na kanina pa nakatingin kina Lance at Prinsesa Rose ay hindi nagmamadaling umatake, na para bang nakikita nito kung gaano katagal si Lance. At si Prinsesa Rose ay nakatatalbog pa, at paminsan-minsan ay dinilaan pa nito ang mga labi, na para bang ang utak ni Lance at ni Prinsesa ay walang katulad na sarap. Kuya Lance, tumingin ka doon. Sigaw ni Princess Rose. Nakikita ko na, ang laking putik na unggoy. Kuya Lance, anong kaharian ito? Sinabi ni Lance, maagang yugto ng Unity Realm, sa paligid ng ikalawang antas. At tapos na, tatakbo na ako. Tumakbo. Natatakot ako na mas mabilis akong mamatay kapag tumakbo ako, kaya ang tanging paraan para labanan ito ay labanan ito. Ngunit hindi tayo magkatugma para dito. Hindi, iyong. Mabilis ang Thunder God Sword, at halatang magagawa ito ng mesmerism ko, kaya hindi tulad ng wala kaming pagkakataong mag-spar kapag nagtutulungan kami. Fine. Spar with it. Sinabi ni Lance, ang tiyan ng Mud Monkey ay napakarupok, patayin ang iyong espada hanggat maaari sa tiyan nito. Sa sandaling iyon, ang Mud Monkey ay lumapit kina Lance at Princess Rose na may dalang arrow. Ang Mud Monkey ay tila nagsagawa ng ilang uri ng martial arts, at ang mga kuko nito ay kumakaway sa isang kahangahangang paraan na epektibong makakahadlang sa pag-atake ng kaaway. Martial arts upang mapahusay ang kanilang lakas. Pinatay ni Prinsesa Rose ang tiyan ng putik na unggoy gamit ang kanyang espada. Nakita ni Lance ang pagkakataon at inatake ito ng isang psychedelic attack sa sandaling ginawa ng prinsesa ang kanyang espada. Ang Mud Monkey ay inatake ng psychedelic attack, at dahil ang espada ng prinsesa ay kasing bilis ng isang Thunder God, agad itong nasugatan sa tiyan. Sa pamamagitan ng espada ng prinsesa. Tiniis ni Lance ang matinding sakit sa kanyang katawan at umakyat gamit ang isang palaso, idiniin ang kanyang palad sa ulo ng putik na unggoy, at sa isang segundo lang, sinipsip ni Lance ang lahat ng espiritual na enerhiya nito. Ang katawan ng Mud Monkey ay itinapon sa malayo ni Lance. Ah, Kuya Lance, ano ang ginawa mo sa Mud Monkey? Tanong ni Princess Rose. Gumamit ako ng silver needle para tumusok sa utak nito. Oh! Hindi sinabi ni Lance na ito ay isang paraan ng pagsuso ng Diyos, ito ay isang malaking bagay. Haha, nagtulungan tayo para patayin ang Mud Monkey sa umpisa ng Unity Realm, parang pwede tayong maging powerful together. Hehe. Sana? Mud Monkey lang ito sa second level ng early Unity Realm, if it comes more powerful, hindi natin malalaman. Huminga ng malalim si Lance, nakakapagtaka, kahit na ang mga unang Unity Realm Mud Monkey ay nagparamdam sa kanya bilang isang kaaway, kung ang mga Meridian ay buo, si Lance ay walang pakialam sa mga Mud Monkey sa ganitong antas. Ang mahihinang Mud Monkey na iyon ay tila hindi nang ahas na bumangon muli, na nagligtas kay Lance sa gulo. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa kadiliman sa likod ni Lance at ng iba pa, dalawang matatandang lalaki ang nanunood kina Lance at Prinsesa Rose. Sinabi ng isa sa mga matatandang lalaki, sino ang dalawang lalaking iyon? Hindi ko alam, nakasuot ng makapal na gas suit at mask at puro dugo ng manok. Ang isa sa kanila ay dapat na babae sa hitsura ng kanyang figure, isang lalaki at isang babae, ano ang ginagawa niya dito? Ang babae ay hindi maganda ang pagkakagawa, ngunit ang kaharian ay nasa kalagitnaan lamang ng katutubo, at ang lalaki, ang kaharian ay isang medyo hindi maintindihan, parang napakalakas nito, ngunit sa parehong oras, parang napakahina nito, at ang Mud Monkey na nasa simula pa lang ng Unity Realm ay nagparamdam sa kanila na parang mga kaaway sila.
Itong underground city ay isang bagay na hindi ibinunyag ng ating Gomorrah Empire sa publiko, kakaunti lang ang nakakaalam nito, paano sila napunta rito. Kahit sinong pumunta rito, hindi papayag ang Gomorrah Empire, hindi pa tapos ang pagsisiyasat ng ating Gomorrah Empire, at walang papapasukin hanggat hindi natin nasisigurong wala itong kayamanan. Umakyat ka at tingnan mo. Ipagpapatuloy ni Lance ang pagbuhos ng dugo ng manok nang may sumigaw mula sa likuran niya, "Hoy, sino kayo? How dare you enter the dungeon privately?" Agad na tumalikod sina Lance at Prinsesa Rose, ni isa sa kanila ay walang naramdamang sinuman sa likod nila. Nang lumingon lamang sila ay nakita nilang dalawang matandang lalaki iyon, at nasa huling yugto na sila ng Unity Realm. Kaya lang, hindi rin sila nakilala ni Prinsesa Rose, ngunit nakakasigurado sila na sila ay mga tao mula sa Gomorrah Empire. Si Princess Rose ay abala sa pagtanggal ng kanyang maskara at sinabing, ako si Prinsesa Rose ng Gomorrah Empire, sino kayo? Ibigay ang inyong pangalan. Nagulat ang dalawang matandang lalaki, si Prinsesa Rose. Ang maalamat na prinsesa ng imperyo sa palasyo. Napakaganda talaga nito at nagkatinginan ang dalawang matanda na para bang nakita nila sa mga mata ng isa't isa ang pagkagulat sa kagandahan ng prinsesa. 878. Si Princess Rose. Yumuko ang dalawang matandang lalaki kay Prinsesa Rose. Sinabi ni Prinsesa Rose, saang pamilya ng Gomorrah Empire kayo galing? Balik sa prinsesa, ako. Sinusubukan ng isa sa mga matatandang lalaki na sumagot ng hawakan ng isa pa ang kanyang kamay, na hamarang sa kanya. Bakit hindi mo sinasabi? Tumawa ng walang pakialam ang matanda na kakaputol lang sa usapan, prinsesa, in short, galing tayo sa Gomorrah Empire. Tinatanong ko kung saang pamilya ka galing. Haha, prinsesa, hindi mahalaga kung saang pamilya tayo galing, nga pala, prinsesa, anong ginagawa mo dito? At sa isang bantay lang, isang guard na ganito kaina. Sinabi ni Prinsesa Rose, hindi ko siya bantay, kapatid siya ni Lance, hindi mo na kailangang malaman iyon. Lance. Akala namin na po siya ni Zhang Guohao, di ba sabi namin bagay sa'yo ang apo ni Zhang Guohao? Ay po? Sino nagsabi niyan? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Well, since nandito na kayo, buti na lang gusto ng kapatid kong Lance na makahanap ng tinatawag na Emperor Worm, pero may invasion ng Earth Beasts dito, so you guys help. Bantayan mo siya. Hahaha. Tawa ng malakas ang isa sa mga matatanda. Sinabi ni Lance sa prinsesa, prinsesa, nakikita ko na ang dalawang matandang demonyong ito ay walang magandang intensyon. Nakita ni Lance mula sa kanilang mga salita at kilos na ang dalawang matandang ito ay walang paggalang kay Prinsesa Rose, kaya tiyak na wala silang magandang intensyon. They dare. Galit na sabi ni Princess Rose. Sinabi ng isa sa mga matatandang lalaki, Prinsesa, ano sa palagay mo ang hindi namin pinanggihasan? Wala lang, ngayon inuutusan kita na protektahan ako at ang kapatid kong si Lance, kung may mangyari man sa akin, hindi ka pababayaan ng lolo ko, at ang pamilya mo. Talaga, kung may mangyari sa prinsesa dito, malalaman ba ito ng emperador? Anong ibig mong sabihin? Prinsesa, wala kaming ibig sabihin. Ang ganda-ganda lang ng prinsesa, hindi pa kami nakagalaw ng ganito kagandang babae sa buhay namin magkapatid, sayang talaga, ayaw naming dalhin to. Panghihinayang sa kabaong. Bakit hindi na lang tuparin ng prinsesa ang matanda, hinding-hindi makakalimutan ng matanda ang dakilang kabaitan ng prinsesa. Matapang. Namutla ang mukha ni Prinsesa Rose, hindi ko akalain na may maglalakas loob na gawin ito sa kanya sa loob ng hangganan ng Gomorrah Empire. Sa katunayan, ang prinsesa ay masyadong walang muwang, bagaman ang kanyang lolo ay ang emperador, mayroong maraming tao ang sumuway, kaya lang hindi kasing husay ng kanyang lolo ang kanyang martial skills, kung ang kanyang martial skill ay nalampasan ang kanyang lolo, kung gayon ang kanyang lolo ay tiyak na hindi magiging emperador ng ganoon kadali, nakatingin sa emperador ng North Empire, masasabi ng isa na natatakot siya na may makahihigit sa kanya.
Kaya, sa Ebony Underground City na ito kung saan walang nakakaalam, ang pagkakakilanlan ng prinsesa ay walang epekto sa pagpigil. Prinsesa, hindi kami nagbibiro sa iyo. Siyempre, ang iyong lolo na kapatid na si Mo Xing, ay talagang makapangyarihan at malalim na nilinang, ngunit wala siya rito, at hindi niya malalaman kung mamamatay ka rito, kung ganoon, paano kung ikaw ay isang prinsesa? Bilasan mo at maging cool, hayaan mong mabuhay ng masaya ang matanda at kapatid kahit minsan lang, hahaha. The thought that we slept with Gomorrah stars grandots my heart with a sense of accomplishment, Kayong mga lalaki. Nakita ni Princess Rose ang mapang-akit na tingin ng dalawang matanda at napaatras sa takot. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ang dalawang matandang ito ay parehong nasa unang antas ng yumaong Unity Realm, kung ang mga Meridian ni Lance ay nakabawi, hindi ito magiging mahirap na pasabugan sila, ngunit ngayon, si Lance ay talagang walang magawa. Kuya Lance, ano ang dapat nating gawin? Hinawakan ni Princess Rose ang braso ni Lance at sinabing. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa mga matatandang lalaki, "Cut the crap, patayin ang batang ito, at pagkatapos ay ang apo ni Gomorrah Star ay maiiwan sa aming kasiyahan." Good. Itinaas ng isa pang matandang lalaki ang kanyang palad at akmang gagawin iyon. Sinabi ni Lance, "Sandali. Anak, may huling salita ba?" No last words, isa lang ang gusto kong sabihin sa inyong dalawa. Hindi naman kailangan. Natatakot akong magsisi ka. Yeah. Then tell me? Kung hindi ka magsisisi, then I'll let you die a painful death. Sinabi ni Lance, ngayon lang sinabi ng prinsesa na tutulungan niya akong mahanap ang Emperor Worm, alam mo ba kung ano iyon? Ano ito? Ito ay isang napakahalagang kayamanan, ang Emperor Worm ay may mahabang buhay, namumuhay ng basta-basta sa loob ng 10,000 taon. Ang tungkulin nito ay 2 beses, una, upang pahabain ang haba ng buhay, maaari itong maging kasing ikli ng ilang dekada o kasing haba ng 100 taon. Pangalawa, ang Emperor Worm ay maaaring palakasin ang mga Meridian ng taong kumukuha nito, na ginawang mas mahigpit ang mga Meridian, isang bagay na ninanais ng bawat martial arts practitioner. Emperor Worm. Nagkatinginan ng dalawang matandang lalaki, sa katunayan, pumasok din sila para hanapin ang Emperor Worm, ngunit hindi nila alam ang pangalan ng Emperor Worm, narinig lang nila na may mga kayamanan sa loob. Ang lungsod sa ilalim ng lupa na maaaring tumaas ang kanilang buhay, ngunit walang nakakaalam kung ano sila, kaya pumasok sila upang subukan ang kanilang kapalaran. Isang matandang lalaki ang nagsabi, mukhang ang pinag-uusapan ng pusit ay ang Emperor Worm. Sino ang nakakaalam kung nagsisinungaling ang batang ito sa atin? Sabi ng isa pang matandang lalaki. Hindi alam ng pusit kung ano iyon, ang sabi lang niya ay may mga kayamanan sa Underground City na nakakapagpalaki ng buhay. Anak, paano mo nalaman ang tungkol sa Emperor Worm? Walang record ng Emperor Worm sa mundo. Lance trailed off? Dahil lang kayong mga Polaka sa isang balon ay hindi nangangahulugan na lahat ay ganoon, hindi ako mula sa Gomorrah Empire, ako ay mula sa North Empire, isang sinaunang silangang imperyo. Okay, oo tama na, so anong gusto mo? Sinabi ni Lance, narinig ko lang na sinabi ninyo na pumasok kayo upang subukan ang inyong kapalaran at tingnan kung may anumang kayamanan na magpapalaki sa inyong buhay, at ngayon sasabihin ko sa inyo na mayroon. Kaya lang, hindi kayo makakahanap ng insektong emperador. Hahaha, anak, consort okay? Then find us the Emperor Worm, as long as mahanap mo ang Emperor Worm, then I'll spare your life. Sinabi ni Lance, hindi mahalaga kung ako ay mamatay o hindi, ang prinsesa ay dapat na samahan ako dito, hindi ko hahayaang mapahamak siya kahit kaunti. Cut the crap! Hanapin mo ako ang Emperor Insect, wala ni isa sa inyo ang mabubuhay hanggat hindi ninyo mahanap ang Emperor Insect. Mabuti, kung gayon bibigyan ninyo ako ng magandang pagkakataon para harapin ang Earth Beast na gumugulo sa akin. Binigyan ni Lance ng isang kindat ang prinsesa, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap sa Emperor Worm.
Gumamit si Lance ng isang spaced-out na voice transmission sa prinsesa, "Prinsesa, dumating na ang mga bagay-bagay, magagamit ko lang ang pamamaraang ito para tumigil sa paglipas ng panahon, sana mahanap natin ang Emperor Worm, kapag nahanap na natin ang Emperor Worm, maibabalik ko ito. Ang aking mga Meridian matapos itong kunin, sa oras na iyon, ang dalawang matandang demonyong ito ay hindi magiging problema." Well, pero paano kung hindi natin mahanap ang Emperor Worm? Nasa kalooban ng Diyos, walang magawang sabi ni Lance. Dahil doon, ipinagpatuloy ni Lance ang kanyang paghahanap sa Emperor Worm, ang dalawang matandang lalaki ay tila sabik na makuha ang Emperor Worm na agad nilang isinantabi ang kanilang maalay na pagnanasa, sila ay maikli ang buhay, ano pa ang mas mahalaga kaysa sa buhay? 879. Pagkatapos nito, sinalakay ito ng maraming Earth Beast, na lahat ay pinigilan ng dalawang matandang multo na iyon, na nagligtas kay Lance ng maraming problema, kung hindi kasama si Lance at ang prinsesa, maaaring hindi sila makalakad sa dungeon para sa mahaba. Sa isang kisap mata, ilang araw na ang lumipas. Hindi umalis si Lance at ang iba pa sa dungeon nitong mga nakaraang araw, at hindi rin pinayagan ng dalawang matandang lalaki si Lance na umalis sa dungeon. Kahit na ang dungeon ay hindi masyadong malaki, ngunit maraming mga kalye ang nahukay, kaya ito ay konektado sa lahat ng direksyon, bawat 10 metro ay isang maliit na dugo ng manok ay ibinuhos, at pagkatapos ay inoobserbahan kung mayroong anumang mga Emperor Worm na lumalabas, kung hindi, ang manok. Ang dugo ay kailangang panasan, ito ay upang maiwasan ang mga Emperor Worm na maubusan pagkaalis ni Lance at ng iba pa. Katulad nito, lumipas ang ilang araw sa isang iglap. Hoy, nakahanap na ba kayo ng Emperor Worms? Bakit ang tagal at hindi pa rin namin mahanap? 5 araw na ang nakalipas, at nagugutom na ang tiyan ko, kaya huwag mo kaming sisihin na maiinip kung hindi kami magmadali. Ngumuso si Lance, matatapos na ang buhay mo, bakit mo pa iniisip ang mga araw na ito? Kung sasabihin ko sa iyo na aabutin ng 1 taon para mahanap ito, mas pipiliin mo bang mamatay kaysa maghintay para sa taong iyon? Ikaw. Huwag kang huni, ang Emperador Worm sa akin ay nagpapalakas lamang sa mga Meridian, ngunit sa iyo ito ay nagpapahaba ng buhay, kung wala kang pasensya para dito, pagkatapos ay huwag mo nang hanapin. Anak, okay, kung hindi mo mahanap sa amin ang Emperor Worm sa huli, ako. Nagpatuloy ang paghahanap, at sa isang kisap mata, lumipas pa ang 5 araw, at lumipas ang 10 araw nang wala sa oras. Ang Emperor Worm ay hindi ganoon kadaling mahanap. Ang buong dungeon ay hinanap sa halos lahat ng sulok, at ang pag-uulit ay hindi matiis kung gaano karaming dugo ng manok ang naligtas. Is it? Hindi gumagana ang dugo ng manok. O, may nakalimutan ba ako? Kailangang tumahimik sandali si Lance at alamin kung may pagkakamali sa isang lugar. Si Lance ay hindi pa nakakita ng Emperor Worm dati, kaya ang lahat ay bulag na paghahanap lamang. Teka, ano ang itsura ng Emperor Worm? Yung parang white caterpillar. O green caterpillar. Sa isip ko, sa tingin ko ang Emperor Bug ay isang colored caterpillar. Paano kung sakali, hindi iyon ang hitsura ng Empyrean Bug? O, paano kung ang Empyrean ay invisible? Nagulat si Lance, invisible. Bagamat ito ay isang matapang na palagay, hindi ito imposible. Ipinagpatuloy ni Lance ang kanyang paghahanap, sa pagkakataong ito ay hindi lamang papansinin ni Lance ang nakikita ng kanyang mga mata, ngunit gagamitin din niya ang kanyang pandama upang mag-obserba. Sa ilalim ng pader na bato, naglabas si Lance ng isang maliit na mangkok at binuhusan ito ng dugo ng manok, sa pagkakataong ito ay hindi nagbuhos ng marami si Lance. Kung ang mga imperial na insekto ay hindi nakikita, kung gayon ang mga mata ay hindi makakakita, kaya't kailangan ni Lance na obserbahan kung mayroong bahagyang pag-agos ng dugo ng manok sa mangkok, at kung mayroong pag-alon, pagkatapos ay takpan kaagad ang mangkok. Tamang-tama, sa loob ng ilang oras, pagkatapos maghanap ng higit sa 12 lugar ng sunod-sunod, biglang natuklasan ni Lance na may bahagyang pag-agos ng dugo ng manok sa mangkok na orihinal na kalmado at tahimik. Mabilis na nagdesisyon si Lance at agad na tinakpan ang mangkok gamit ang kanyang palad.
Naramdaman ni Lance na parang may hipon sa bowl, desperadong sinusubukang tumalon palabas ng bowl, ngunit natatakpan ito ng palad ni Lance, kaya patuloy itong tumama sa palad ni Lance. Hindi makapaniwala si Lance sa sandaling ito at sinabi sa kanyang puso, Emperor Worm ba talaga ito? Tama ako, hindi talaga ito nakikita, sus, hindi nakakagulat na hindi ko ito mahanap. Bagamat ang emperador. Dahil lang sa isang uod ay hindi nakikita ay hindi nangangahulugan na ito ay walang katawan, ito ay hindi nakikita ng mga mata. Isang matandang lalaki sa tabi nito ay abala sa pagtatanong, paano ito? Nahuli mo ba? Tumingin si Lance sa matanda, sa ngayon ay kailangan niyang maging kalmado kung hindi ay walang laman ang bamboo basket. Umiling si Lance at sinabing, hindi ko alam. Then what are you covering the bowl for? Get your hands off me. Utos ng isa pang matanda. Ibinuhos ni Lance ang mangkok, tumalon ang Emperor Worm sa kanyang palad, agad itong sinalo ni Lance gamit ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay inalis ang mangkok at sinabing, hindi. Agad na siniyasat ng dalawang matandang lalaki ang mangkok, at ang mga kamay ni Lance, ang dalawang kamay ni Lance ay nakalahad para makita nila, kahit na si Lance mismo ay malinaw na naramdaman na ang Empyrean Worm ay nahihirapan sa kanyang mga daliri, ngunit, hindi nakikita. Ano ang gagawin mo nang wala ang iyong gandang takip sa ibabaw ng mangkok? Ang isang matandang lalaki ay umuungal na hindi nasisiyahan. Sinabi ni Lance, marahil ang 10 araw na ito ay masyadong nakakapagod, ang aking mga mata ay malabo, akala ko ay nangyari na, ngunit hindi. Sa ganitong estado, ano ang iniisip ng dalawang nakatatanda? Ungol ng isang matandang lalaki, ano pa, hanapin mo pa. Si Lance ay nagpanggap na walang magawa, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paghahanap. Walang nakakaalam na ang Emperor Worm ay nagpupumiglas pa rin sa mga daliri ni Lance. Walang pakialam si Lance na ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ng manok, handa siyang kunin ito. Siyempre, kung ang invisible worm na ito ay hindi isang emperor worm, kundi isang makamandag na uod o isang bagay na katulad niyan, magiging trahedya para kay Lance na ipagsapalaran ito. Ngunit, may pagpipilian pa ba si Lance? Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magsaliksik ng maayos kung ito ay isang emperor worm o hindi, at bukod pa, walang nakakaalam kung ito nga. Spell it. Palihim na kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay pumunta ang kanyang palad sa kanyang bibig, at ang Emperor Worm ay itinapon sa bibig ni Lance. Kinagat ito ni Lance, at pumunta ako, ito ay malambot ngunit hindi kapani-pani walang matigas, hindi ito makakagat. Walang magawa, direktang lumunok si Lance sa kanyang tiyan. Si Lance ay lubos na nagtitiwala na ito ay isang emperador na insekto, dahil narinig ni Lance na ang mga insekto ng emperador ay napakatigas na hindi sila maaaring basagin ng isang palakol. Ang Emperor Worm ay pumasok sa tiyan ni Lance. Ang tiyan ni Lance ay naglabas ng acid sa tiyan, at ang King Worm ay agad na naging malutong, at ang katawan nito ay hindi na matigas nang makatagpo ito ng acid sa tiyan. Di nagtagal, naagnas ang uod ng emperador. Upang maging tumpak, ang Emperor Worm ay naging hindi mabilang na mga molekula na dumadaloy sa mga daluyan ng dugo ni Lance, mga meridian, at saan man sa kanyang katawan. Naramdaman ni Lance, sa buong katawan niya, ang isang mainit na agos, napaka-komportable na gusto ng isa na sumigaw, mas comfortable lang kaysa sa pagtulog sa isang magandang babae, si Lance ay ilang beses na hindi nakatiis ng isa o dalawang sigaw. Prinsesa Rose tiningnan niya si Lance na naguguluhan, buti na lang napigilan ito ni Lance, kung hindi, kailangan siyang kunin bilang isang malabog na baliw. Oh God! Why is it so comfortable? Orgasms all the time, how could that be, but it's so good. Sabi ni Lance sa loob. Ah! Sandaling hindi nag-iingat si Lance at sumigaw ng napakasayang. Ang matandang lalaki sa likod ay umungal, Huwag magmadaling hanapin ang Emperor Worm. Tinakpin ni Lance ang kanyang bibig, hindi na makasigaw, sa tabi niya, si Prinsesa Rose ay medyo nanggigil na at manhid, ang sigaw ni Lance ay masyadong tame.
Gayunpaman, pagkaraan ng halos kalahating oras, sa wakas ay lumipas na ang kaginhawahan sa katawan ni Lance, malambot ang katawan ni Lance, nakaramdam ng pagod at sobrang pagka-stretch. 900. Anong ginagawa mo, bata? Pleaded? Huwag kang bumangon at hanapin ang Emperor Worm. Sinabi ni Lance, ako ay pagod sa loob ng 10 araw na sunod-sunod, hindi mo ba ako maaaring hayaang magpahinga ng ilang minuto, hindi ako naniniwala na kayong dalawa ay hindi man lang napapagod. Sabi ng isa pang matanda, sige, magpahinga ka na, talagang pagod ka. Good? Rest is fine? 10 araw ko nang gustong matulog kasama si Prinsesa, hindi pa nga ako kumikilos sige ihatid na natin si Prinsesa para magpahinga at mag-unwind, hahaha. Ang isa pang matanda ay nagsabi, iyan ay isang magandang ideya. Sa sandaling ito, gumagana ang panloob na enerhiya ni Lance sa kanyang mga meridian. Nagulat si Lance nang malaman na ang kanyang mga meridian ay ganap na nakabawi, at sila ay mas matigas kaysa sa dati. Dahil sa higit na katigasan, ang kakayahan ng mga meridian ni Lance na magtiis ay lubos na mapapahusay, at ang Herculean Divine Skill ni Lance, na dati ay na hindi makaunlad dahil sa mga problema sa kanyang mga meridian, ay isa na ngayong malugod na solusyon. Ang Herculean Divine Skill ni Lance ay nasanay sa ika-9 na antas sa isang iglap. Ang Herculean Divine Skill ay sinanay sa ika-9 na antas, na nangangahulugan na ang kapangyarihan ni Lance sa isang suntok ay umabot sa 100,000 jin pagkatapos niyang i-operate ang Herculean Divine Skill. Oo, 100,000 jin? Bago ang ika-8 layer, ito ay 40,000 jin lamang, ngunit ngayon ay 100,000 jin. Si Lance mismo ay huminga ng malalim. Gayunpaman, gaya ng kasabihan, gaano man ito kalakas, nakakaubos ito, at ang napakalakas na suntok ay mauubos ang lahat ng panloob na enerhiya ni Lance, at kailangan lang ni Lance na maghagis ng 2 suntok bago matuyo ang kanyang panloob na enerhiya. Gayunpaman, ito ay sapat na. Tumayo si Lance. Sa sandaling ito, naglakad na ang 2 matandang lalaki papunta sa mukha ni Prinsesa Rose. Prinsesa, ikaw na mismo ang magkusa, wala ka ng choice, ngayong tapos na. Tama, matanda na kami, pero hindi naman siguro namin kayo pababayaan. Hihihi. Hinaplos ng 2 matandang lalaki ang kanilang mga balbas at tumingin kay Prinsesa Rose na may mapang-akit na mukha, marahil ay mas nasasabik pa sa kanila sa pagkakakilanlan ng apo ni Gomora Star. Huwag! Sigaw ni Prinsesa Rose, walang katulad na takot. Hahaha, kabaligtaran ang sinasabi ng mga babae, ayaw ibig sabihin gusto, fine, naiintindihan ko. Sa sandaling ito, ang boses ni Lance ay nagmula sa likuran, nahanap ko na ang Emperor Worm. Ano? Ang 2 matandang lalaki ay bumangon, hindi na alintana ang sinumang prinsesa. Nahanap mo na ba ang Emperor Worm? Oo. Tumango si Lance. Hahaha, mabuti, ang emperador ay hindi nabigo. Tuwang-tuwa ang 2 matanda. Ngumiti si Lance, oo, hindi nabigo ang emperador, tumagal ng 10 araw at sa wakas ay natagpuan ko na ang Emperor Worm. Bilisan mo, ilabas mo ang Emperor Worm. Sabi ng isang matandang lalaki. Ngumiti si Lance, isa lang ang Emperor Worm, paano ko ito ipapamahagi? Kadalasan ay piitan, isa lang. Paano ipamahagi ito ay aming negosyo, wala itong kinalaman sa iyo. Mga Ginoo, ang mga tao ay makasarili, at sa harap ng napakamahal na kayamanan, sigurado ka bang hindi mo kailangang ipamahagi ang mga ito? Kung gayon, ibibigay ko ito sa nakatatanda sa kaliwa. Sabi ni Lance. Teka. Ang matandang nasa kanan ay abala sa pagwagayway ng kanyang kamay. Oo. Sino ang nagbibigay ng ganoong kamahal-mahal na bagay? Ano? Hindi uubra Kuya, iisa lang naman ang Emperor Insect kung sino man ang makakain nito sa pagitan nating dalawa ang magre-represent kung sino ang mabubuhay pa ng ilang dekada, o kahit 100 taon, kahit magkapatid tayo, natatakot akong manalo tayo. Hindi ko kayang pagbigyan ang isa't isa. Ang 2 matandang lalaki, agad na nahulog sa isang pag-alit na estado. Oo,
Gusto lang ni Lance na magpatayan sila, orihinal na gustong sipsipin ni Lance ang kanilang espiritual na enerhiya, ngunit ang kanilang kaharian ay kapareho ng kay Lance, at walang halaga ng pagsuso mula sa parehong kaharian ang magiging walang silbi, kaya't si Lance ay walang pakialam. Mas mahigit si Prinsesa Rose ay abala sa pagtatanong, Brother Lance, nahanap mo na ba talaga ang Emperor Worm? Oo. Agad na binuksan ni Lance ang kanyang palad, at sa kanyang palad ay isang itim na uod. Ito ang Emperor Worm. Oo. Sabi ni Lance. Natuwa ang dalawang matanda nang makita nila ang Emperor Worm. Ang isa sa kanila ay sumigaw, bigyan mo ako. Yung isa naman ay abala, no, give it to me. Ibigay mo sa akin. Anak, kung maglakas loob kang ibigay sa kanya, gusto ko ang iyong munting buhay. Hindi makapaniwalang tumingin si Prinsesa Rose sa dalawang matandang lalaki, ngayon lang sila magkaibigan, ngunit ngayon ay ibinaling na nila ang kabilang pisngi. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance at sinabing, Mau, hindi, isa lang si Emperor Worm, kanino magandang ibigay ito. Laking gulat ni Lance na muntik na niyang sabihin ang uod, ngunit sa kabutihang palad ay nagbago ang isip niya sa tamang panahon. Si Princess Rose ay matalino sa yelo at tila naiintindihan na ang nasa kamay ni Lance ay hindi isang Emperor Worm, ito ay isang uod. Madaling pinatalikod ni Lance ang dalawang matandang lalaki para sa isang uod, at si Prinsesa Rose ay tumingin kay Lance na may mga mata na puno ng paghanga. Paf! Biglang may tumago sa puso ng isa sa matandang lalaki. Ikaw. Hahaha, pasensya na kuya. Huwag mo akong sisihin, makukuha ko lang si Emperor Worm kung gagawin ko muna, rest in peace. Wow! Sa susunod na sandali, ang matalim na kutsilyo na nakapasok sa puso ay pumutok, at kalahati ng katawan ng matandang iyon ay hiniwa at nahulog sa lupa, halos maputol sa 2 piraso. Sigaw ni Prinsesa Rose. Sa wakas ay nakita na ni Lance na gagawin ng mga tao ang lahat para mabuhay. Ang matagumpay na matandang iyon na may malamig na mukha ay nagsabi, ibigay mo sa akin ang Emperor Worm. Hindi umimik si Lance at itinapon ang uod sa matandang iyon. Ang matandang iyon ay tuwang-tuwa na tumingin sa uod sa kanyang kamay at lumunok, si Lance ay talagang hindi alam kung paano siya makakasubo. Ang napakaitim at mabalahibong uod na ito, habang tinitingnan niya ito, mas nakakadiri ito, ngunit siya ay lumunok. Pagkatingin dito ng ilang segundo ay inihagis ng matanda ang uod sa bibig niya at dinurog ito at kinagat, dapat ay napakahirap kainin, ang pangit ng mukha ng matanda sa pagkain nito, pero hindi. Miss a single hair, kinain niya lahat. Pagkatapos niyang kumain, tumawa ang matanda, hahaha, sa wakas ay mabubuhay pa ako ng ilang dekada, kahit 100 taon, baka magkaroon pa ako ng pagkakataong maging emperador, hahaha. Sinabi ni Lance, hindi, wala kang pagkakataon. Ano? Sabi ko wala kang chance, I found the Emperor Worm though, but unfortunately, you're not an Emperor Worm, you're eating a caterpillar. Ano? Sigaw ng matanda, nanlalaki ang mga mata sa galit. Sinabi ni Lance, oo, ang uod, ang tunay na Emperador Worm, ay kinain ko. Papatayin kita. Walang katumbas na galit ang matanda, isang higad na naging dahilan upang patayin niya ang kanyang matandang kasama at kainin ang higad, ito ay masyadong nakakapinsala. Hahaha, bago pa naayos ang aking mga meridian, maaari mo nga akong patayin, ngunit ngayon, hindi mo ito karapat-dapat. Pagkasabi nito, si Lance ay humakbang pataas. Bang! Ang matanda ay hindi makapag-react, at pinatay ni Lance ang matanda sa isang sampal. Hindi rin hinigop ni Lance ang kanyang mental energy, walang saysay ang pagsuso ng 100 ng parehong antas, maliban kung ito ay kasabay. Kuya Lance, gumaling ka na ba? Well, iyan ba talaga ang galing mo? Nanginginig si Prinsesa Rose at sinabing, masyadong malakas. Gayunpaman, umiling si Lance at sinabing, hindi, casual lang ang lakas ko, at sa kanya, hindi pa niya ako kayang ipakita ang tunay kong lakas. What they doing, keep on doing.